Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Yun, magandang gabi po. Nagbabalik po kami dito sa The Narrow Gate Ministry. Live podcast po sa Facebook. At magandang gabi rin po, Pastor Amin. Magandang gabi, Pastor Derek.
So, dahil po mayroong nag-request tayo na viewer, mula pa sa South ito eh. Para talakayin daw po yung Reformed Theology o yung Protestant Reformation. So, ito po ngayon tatalakayin natin. Protestant Reformation. Kasi yung iba ay kulang ang kanilang kaalaman or either talagang hindi nila alam kung paano nag-umpisa, no? Yung tinatawag nating Reformation of the Roman Catholic Church na tinawag ng mga Roman Catholic na Protestantism. Tama. Kasi hindi naman ang mga Protestants ang tumawag sa kanila, sa kanilang sarili, na we are Protestants, but we are reformers. We want to reform the wrong doctrines and practices Tama po. of the Roman Catholic Church. But the Roman Catholic Church, tinawag ang mga nagre-reform na kayo ay protestante, kayo ay nagpo-protest. Opo. But of course, yung salitang protestant ay parang ano yan pejorative term, no? Parang masama, no, sa tingin nila. Pero sa totoo, kung ating pag-aaralan ay ang nais lamang ng mga gustong i-reform ang mga doctrines and wrong practices ng Roman Catholic Church ay gusto lang nilang bumalik sa Bible. Kasi napalayo na no? Na-realize nila unti-unti yan, no, na habang ang Roman Catholic Church ay sa pagdaan ng panahon ay nagahari, no, sa lahat ng bansa dahil nga sa Roman Empire, ay napapansin nila na unti-unting lumalayo, no? At naliligaw na ng katuruan. At kanila nang iniimbento ang maraming mga doktrina na wala naman sa Biblia, no? Kaya marami yung mga umalsa, no, o talagang tumanggi na sumunod sa kanilang mga ipinapatupad, no, na paniniwala at mga pagsasanay. At yan ang ibig sabihin ng Reformation. Opo. Pastor, paano po ito nag-umpisa and bakit ito, yun nga, nasabi na po niya, no? Pero baka pwede pong medyo palawakin nyo na doon sa mga articles natin, ano? Kung bakit ito nag-umpisa talaga o bakit nagkaroon ng Reformation na. So, gaya ng sinabi nyo kanina. Well, ito ay nag-umpisa noong 1517, no? Tumagal ng hanggang 1648. At ito yung sa Europe naganap, no? Opo. Particularly sa Germany. Nag-umpisa ang Protestant Reformation, yung major movement ng Reformed movement sa loob ng bansang Germany at sa pamamagitan ni Martin Luther. At ang aim lang ni Martin Luther, supposedly, ay talagang hindi umalis sa Roman Catholic Church but to initiate reforms. Dahil nga sa indulgences. So, nag-umpisa yung pagtuligsa ni Martin Luther sa Roman Catholic Church dahilan doon sa kanilang ipinatupad na tinatawag na indulhensya o indulgences na dahil sa pagre-repair ng Sistine Chapel ay nag-imbento ang mga taga-Roma, no, doon sa St. Peter's Basilica ng doktrina na pag ikaw ay nag-donate para magamit ng Iglesia Romano-Katoliko sa kanilang gawain, no, sa simbahan, ay may mirito iyon sa iyong kaluluwa. Wow. At maging sa kaluluwa noong mga namatay na Roman Catholic na yung kanilang kaluluwa na wala pa sa langit dahil wala namang makakarating sa langit ayon sa doktrina ng Romano-Katoliko, kundi yun lamang talagang perpekto. Kaya may linisan, no? Ginamit nila yung doctrine ng purgatory para maingganyo ang maraming Katoliko na magbigay. Dahil kung naman, kung ang iyong mahal sa buhay na namatay ay nasa purgatorio at itinuro na pag ikaw ay nag-donate, pag ikaw ay nagbigay, no, sa Romano-Katoliko, nag-offering, ay yung kaluluwa ng iyong mahal sa buhay ay aangat papuntang langit. Kumbaga, naging platform itong doktrina na ito ng pag-alis sa purgatorio o pag-ahon sa purgatorio para makalikom. Magaling ang Roman Catholic Church. Oo, at noong October 31, 1517 to be exact,
ay ipinost actually siyang unang nag-post kahit wala pang Facebook. Mhm. Yan, siyang unang nag-post sa TikTok. Kung ngayon, pag nagpo-post ka sa Oo, TikTok, di ba? Facebook, Instagram, siya yung unang-unang post. No? Nag-post siya, kaya lang papel, Papel. doon sa pintuan ng Wittenberg Church sa Germany noong October 31, 1517. At yun ang tinatawag niyang 95 Theses against the Roman Catholic Church. O 75 pangontra doon sa mga doktrina ng Romano Katoliko. Parang chinalis din po niya yata dyan yung mga pari, no? Oo. At yun ang widely considered na umpisa ng Protestant Reformation. At doon nag-umpisa yung creation ng mga non-Catholic denominations. Doon na nanggaling yung iba-ibang denominasyon ng mga Kristiyano Mhm. na hiwalay sa Romano Katoliko. At of course, yan ang nag-cause ng societal change. Maraming result yan, no? Kasi noon ay bawal mag-interpret ng Bible Oh, bro. ang common na member ng church. Sa utos po ng Roman Catholic, no? Kailangan ay Latin din lang ang babasahin na Bible. Kaya pala. Hindi pwedeng ang ibang translation. Kailangan Latin lang. Mhm. Kaya nga, ang nakakaintindi lang ng Bible noon ay mga pope, mga priests, mga monks. At si Martin Luther ay monk, priest siya sa Germany. Actually, Roman Catholic siya. Mhm. Hindi siya Protestant wala pang Protestant denomination. Galing siya sa loob ng Roman Catholic Church. At dahil doon din ay may political shifts na nangyari sa Europe. Nabawasan yung political power ng Pope. At nag-increase yung authority ng mga hari at reyna. Kasi noon, under ng authority ng Pope, ang mga king, gaya sa England. Si King Henry, isa siya sa mga tumutol, no? Dahil lang sa pagtutol ni Martin Luther, nagkalakas ng loob yung mga monarch, yung mga hari at reyna na lumaban sa Roman Catholic Church. Kasi noon tinatakot nila pagka ikaw ay political figure. Ang interpretation nga nila ay ang araw ang Pope, ang buwan ay mga kings at mga queens at mga leaders ng bansa. Mhm. Tanong ko rin po, Pastor, bago tamang patuloy. Prior to Martin Luther's attempt po, yung kanyang reformation, mayroon na po bang mga tao na nauna sa kanya na nag-aaklas din laban sa nag-against? Yes, magandang tanong. Dahil prior to Martin Luther's 95 Theses at yung kanyang formal na nanais na magkaroon ng reform sa loob ng Roman Catholic Church, ay marami nang naganap na mga packets of reformation. At isa dyan yung mga Lollards. Yung Lollards ay galing iyan kay John Wycliffe. Tagasunod ni John Wycliffe. Wycliffe yan. Si John Wycliffe ang pinakauna na nagpakita ng talagang disgust o disgusto doon sa mga maling katuruan na kanyang napupuna, At siya ay professor sa Oxford. Wow. Makalito para to si John Wycliffe. Oo. At si John Wycliffe ay Romano Katoliko din. At siya ay nag-aaral ng Biblia at bagamat siya hindi pari, pero siya ay well-versed sa mga doctrines ng Roman Catholic Church at napunan niya. Kasi ang Oxford University ay dating Bible school yan. Yun ang hindi alam ng marami na even Harvard University is dating theological college. Kristiyano pala. Kristiyano ang nagtatag kasi ng US, Mga brilliant. Mga brilliant men and women of Christianity. At itong si John si John Wycliffe ng Oxford University ay ninais niyang isalin sa English yung Wycliffe translation. Siya yung nagsalin ng English from Latin. Isang kaunahan. Kasi linguistics siya Opo. Marunong siya ng English kasi nga English siya.
marunong siya ng Latin kasi nga professor siya, no, ng languages din. Nagtuturo siya ng languages at ninais niya na isulat sa vernacular language ang Bible from Latin to English. Kaya ang kaunahang attempt na i-translate ang Bible from Latin to other language is John Wycliffe. Pero bawal 'yon. Bawal. Kasi isa sa kabawal-bawalan, no, anathema ka pagka ginawa mo kasi nga ito ay papal doctrine na bawal i-translate ang Bible sa ibang wika. Dapat Latin. At ang mga pari lang at mga clergy lang at Pope mismo ang may karapatan na magturo. Mula sa Pope, siya lang ang panggagalingan. At lahat ng turo ay pag nagsalita ang Pope sa kanyang posisyon bilang Pope, ang tawag diyan ay ex cathedra. So when the Pope speaks ex cathedra using his papal authority as representative of Christ on earth, pag may inusal siyang doktrina, yun ay magiging actual na doktrina at kumbaga legal na doktrina at explicitly yun talaga ang totoo na dapat nakaturuan na ipatupad, no? Magiging infallible yung kanyang sinabi. At kahit sumasalungat yung kanyang sinabi sa Biblia, ay mas mataas ang katuruan ng Pope kaysa sa Biblia. Kaya kahit na contradictory sa Bible ang kanyang sinabi at yung kanyang ipinapagawa, ay ang Biblia ay magsasubmit sa authority ng Pope. Kaya nga, the Bible is not the final authority sa Roman Catholic, but the Pope in the next tradition. Kasi yung sinabi ng Pope, magiging tradition yan. Magiging susundin na yan ang lahat ng Roman Catholic Church pag may sinabi siya. Pangatlo lang palang pa. Pangatlo lang ang Bible. Kaya Pope as the final authority and supreme teacher of truth. And next, magiging tradition siya dahil ipapatupad, magiging tradition. At ang Biblia ay mawawalan na ng authority kasi nga kung kontra yung Bible, magpapailalim dapat ang Bible. Kaya yun ang dahilan kung bakit kinondemn si John Wycliffe at siya ay inusig, no? Grabe pala yun. At ang kanyang mga tagasunod ay tinawag na Lollards. At na-translate ang Bible into English at si John Wycliffe ay anathemize. No? Siya ay pinapatay ng Roman Catholic Church. At mayroon silang paniniwala, no, ang mga Lollards, si John Wycliffe, na the Bible was the sole source of religious authority and should be available in the vernacular language. Yun nga kasi ang kanyang desire. Kasi ginamit ng Panginoon. At yun yung mga, kumbaga sa liwanag, yun yung mga candle. Nung panahon ni Luther, yun na yung LED. Kumbaga talagang maliwanag na. Pero kung wala sila, walang reformation. Yung mga guide po sila. Pero actually, bago pa lang si John Wycliffe, ay mayroon ng mga nag-uumpisa na. Well, Augustine is one. But Augustine was well accepted by the Roman Catholic Church. But Augustine was the first, to teach the Reformed doctrine of predestination, that salvation is by grace alone. Pero nakurap nga yun eh. Kaya gusto nila John Wycliffe bumalik doon. Kasi ang pinakauna na theologian na accepted ng both Protestantism at saka ng Roman Catholicism ay si Saint Augustine. At ang turo ni John Wycliffe ay 1395 pa lang, no? Meron na silang 12 conclusions of the Lollards. They attack the church temporal power and the doctrine of transubstantiation. Meron na talagang pag-atake. Kasi ang doktrina ng Roman Catholic Church ay during the Mass ay actual na nagiging tunay na laman ni Jesus yung tinapay. Transubstantiation. Nagta-transform into another substance. Kaya that substance of bread, galing naman sa wheat lang yan.
it will transform into a different substance which is the body, the actual flesh of Christ. Yun ang kanila talagang paniniwala. Nalingid ito sa kaalaman ng maraming Katoliko ngayon, no? Sila naman sunod lang ng sunod eh. Pag sinabing, magkomunyon ka, at ang kanila lang alam, ay tinapay lang siya. Pero ang mga leaders ay naniniwala na yun yung natatransform into real body. And then yung mumpo, yung grape wine o grape juice, na ang pari lang naman ang umiinom eh. Hindi naman yung lahat umiinom, no? Kundi pari lang. Pari lang. Kasi mahal yun. Paano mo naman nga naman painumin yung libu-libong dumadalo? Di malulugi. No? Kaya maliit lang yung sa mga tao, yung maliit na tinapay lang. So, pero yung pari lang ang umiinom. At pagka yung pari ay uminom, pag itinaas niya yon yung kopa, o noong wine, di ba kumikiriring? Oo. Oo, kasi ibig sabihin, pag kumiriring na, may nagaganap na yan na mystical event na yung grape wine ay nagiging tunay na dugo. Kaya di ba parang talagang takot na takot sila doon. Pinapahiram pa kasi nagiging tunay na dugo yun ni Kristo. At yung yung tinapay na walang pampalsa, no? Ay nagiging tunay naman na laman. At kinakain ng mga Romano Katoliko yung tunay na laman, ang pari naman ay tunay na laman at tunay na dugo, iniinom yung dugo. At sa oras ng misa, sa oras na naggawin nila yan, no? Paulit-ulit na namamatay si Jesus. Actual. At yun ang tinutulan ni John Wycliffe. Oh. Yun ang isa sa mga tinutulan niya. Sabi niya, kasi scholar siya eh. Sabi, mysticism yan. Hindi pwedeng maging tunay yan na laman at tunay na dugo. Kasi hindi naman iyan literal na tinapay lang siya. So kaya mystical, ang ibig sabihin ni John Wycliffe ay misteryoso. Sinabi ng Bible na yan ay gawin lamang bilang pag-alaala, di ba? No. Kaya yun ang kanyang view. Yun ang biblical. Yun ang biblical. Kaya nga bumabalik si John Wycliffe doon sa tunay na katuruan ng Biblia. So kaya nga yun ang nangyari. At may tinatawag din sila na pilgrimage. Yan. Ayun ang kanya ring ayaw, yung magpipilgrimage na pupunta sa Israel, pupunta sa Roma, sa St. Peter's Basilica. At pag nakapunta ka, parang may dagdag kabanalan sa iyo yon. At gayon din, tinutulan din ni John Wycliffe, tatlo yon na tinutulan niya, yung prayers for the dead. Sabi niya, hindi na pwedeng ang isang patay ay maipanalangin pa at maisalba pa ang kanyang kaluluwa, mahango sa impyerno. Ayaw din niyang maniwala sa purgatorio. Ang purgatorio naman na-develop lang na doctrine. At inargue din niya na ang Pope ay dapat hindi magpapayaman. At sabi din niya ay walang scriptural justification at hindi kailangan yung papal authority. Hindi pwedeng ang papa lang ang masusunod at siya lang ang pinal na panggagalingan ng katuruan, kundi ang Biblia lang. So yun yung katuruan ni John Wycliffe. Ay hindi lang yun, hindi lang yun, kundi si John Wycliffe din ay meron din siyang iba pang nag-reform. At yun naman ay si John Huss. Oo po. Siya yung yata yung nagsabi na may susunod sa kanya. At yun si Martin Luther, yun di ba? Itong si John Huss naman ay bago pa si Martin Luther. Pagkatapos si John Wycliffe, lumabas naman si John Huss. At si John Huss ay siya ay Czechoslovakian. At theologian and philosopher. At siyang inspiration ng Hussitism. Yung Hussitism galing sa kay John Huss. Yung Hussitism yun ay denomination na tumiwalag sa Roman Catholic Church. Kumbaga noon pa, mayroon ng mga Roman Catholics na umaalis na pakunti-kunti. Yung kay Wycliffe,
yung mga Lollards, dating Roman Catholic, umalis sila. So kumbaga, mayroon ng pockets of Reformation in Europe during that time. Prior to Martin Luther. Kaya nga pag sinabing Protestant Reformation, it's not only during the time of Martin Luther. But that's the time na nagkaroon ng malawakang Reformation. But Reformation per se is not parang exclusive lang doon sa 1517 hanggang yung 16th century. But before 16th century, meron na. So, Pastor, ako po kayo mang Napakaaga pa. John Huss is 1369. Hindi po pala Pinanganak. pwede na maging ano lang, i-confine lang doon na kasi itong mga ano ng Reformation, may iba-iba sila pong ano ng doktrina eh. Hindi naman katulad ni John Wycliffe, hindi naman niya tinanggi niya yung transubstantiation. Samantalang yung mga nag-claim ngayon na iba na mga reform denomination na sila yung tunay na reform. Actually, si John Huss ang tinuturing na first reformer. Opo. Kaya lang siya ay maliit eh. Kaya hindi masyadong napuna siya. Pero siyang unang-unang martyr na reformer. Kasi siya ay sinunog ng buhay. Oh. Grabe yung parusa. Ano sabi mo pa? Ang ibig sabihin, mayroong tayong mga kapatid na reform na kiniklaim nila sila yung tunay na yung standard ng reform. Dahil mayroon silang transubstantiation, naniniwala sila dun eh. Pero pag binalikan natin yung history, yung mga reformers, yung mga naunang reformers talaga, wala naman silang ganung katuruan. Diba? At dinismiss nila yung ganung katuruan ng Roman Catholic. Kaya hindi pala po pwedeng i-claim natin dahil ito yung ganito, meron tayong three forms of unity, kaya tayo ang reform. Hindi, actually, bago pa lang to. yung kay Martin Luther, John Calvin, result lang yun ng mga nag-umpisa eh. Sila ay kumbaga fruit lang. Hindi sila yung seed. Kaya nga ang Reformed theology or yung Reformed doctrines, meron tayong tinatawag na semper reformanda. Yes po. Now we are continuing to reform as we see doctrines that are not granted or are not given authority or contradictory with the scriptures, habang tayo lumalago, alisin pa rin natin yon. Kasi may mga, may mga tinatawag tayong mga sabit-sabit pa rin, no? Tama po. Hindi pa kumpleto ang Reformation hanggang ngayon. Well, in fact, during the time ni Martin Luther, binago rin ni Calvin yung doctrine ni Martin Luther na consubstantiation. Kasi may hangover si Martin Luther noong transubstantiation eh. Yun nga po. So instead na tuluyan niyang iwanan yung doktrina na nagiging tunay na laman at tunay na dugo, parang yung katawan at dugo ni Kristo, hindi. Ang consubstantiation, may halo na tunay na laman. May halo lang. Hindi na puro na laman. With the substance. Tapos ang ginawa ni John Calvin ay ginawa niyang spiritual presence. Nawala na yung literal na dugo at laman, pero naroon yung espiritu ni Kristo. Na medyo magulo kasi kung ang espiritu ni Kristo yung naroon, nasaan yung pisikal? Naghihiwalay ba ang pisikal at saka espiritu ni Kristo? Tambanan na espiritu? Di ba? So, ang mangyayari doon, magkakaroon ng conflict sa Trinity. Sa biglang tingin, parang walang problema kasi mag-spiritual gymnastics ka uli dyan eh. Parang may special na presensya si Kristo doon. So, yung special na presensya ni Kristo, ano ang ano noon? Katulad, yung ba ay katulad ng presensya niya sa langit? Na siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng Diyos? Na parang yung presence niya roon ay lilipat dito? Pero ang tumama, sa aking pananaw, ay si Zwingli. Opo. Yes, Tinutulan ni Zwingli yung doctrine na yon ng spiritual presence. Talagang totoo naman, pag tiningnan mo talaga ng literal ay, do this in remembrance of me. Ito ni Pablo eh. Oo. Bilang pag-alaala lang. At sa pag-alaala mo, ay iyong alalahanin lahat yung ginawang pagdurusa ng Panginoong Kristo, yung gospel itself at kung ano yung nangyari sa buhay mo.
you will again reflect on what he has done and what he will do in the future, pati yung pagbabalik niya, and your standing before God and Christ. And who are you now? O where are you now in your spiritual walk? So yun yung time to talagang to analyze your state before God. Talagang iyong itama ang iyong sitwasyon at ang iyong posisyon. Kaya yun ay time of reflection and repentance from all your sins na nagawa mo. At before that, prior that Lord's Supper, kailangan mong itama. Sort of renewal of your yung talagang dedication sa Panginoon. Yung love. Going back to your first love. Yun yung paksa nga natin last Sunday. So every communion ay talagang ibabalik mo yung nakaraan na kung sino ka at kung ano ang iyong pagpapala, biyayang nakamit. At ikaw ay muling magtitika. Kaya nga po pag-alaala, no po? Kaya pag-alaala. So yun. Si Augustine, by the way, balikan natin si Augustine of Hippo. Actually, 354 AD siya isinilang. So 430 siya namatay. So for 75 years or 60 years or 50 more years, no? 50 or so years, si Augustine ang talagang nag-elaborate ng Reformed doctrine. At yun ang patuloy na binabalik-balikan ng mga reformers, yung mga turo ni Augustine. Tama. Siya talaga yung pinanggagalingan. Na kasi si Augustine naniniwala, kasi noon hindi pa develop ang papacy during the time of Augustine. Ayaw din ni Augustine na mayroong tao na magiging kapantay ng Panginoong Jesucristo. Talagang naka-influence siya sa development ng Western philosophy and Western Christianity. At siya ang pinakamahalagang church fathers ng patristic period during the time ng mga church fathers. At ang kanyang mga aklat na confessions, yun yung kanyang yung kanyang kasaysayan ng kanyang buhay, kung paano siyang na-convert, kung talagang siya ay walang kakayahan. Yung total depravity galing doon. Sinabi niya sa confessions na talagang wala akong kahit anong mabuti na maihaharap na sukat na tanggapin ng Diyos. At yung kasaysayan ko mismo ang nagpapatunay na talagang ang kaligtasan ay hindi sa relihiyon, hindi sa aking sariling gawa, kundi sa grasya lang ng Diyos. At yun ang binabalik-balikan ng mga reformers . Kasi si Augustine ay talagang siya, church father. Tapos iniba na ng iniba. Nung magkaroon na ng development sa papacy, 321 AD, yung Council of Nicaea, meron na, nagbubuo na yung mga maling doktrina . Pero nung time ni Augustine ay talagang solid. Sinusunod niya ang doctrine nila Paul, nila John, nila Matthew, Mark, Luke. Talagang wala pang maling mga doktrina na sukat na magre-reform ka. Kaya dahil doon, yun yung pinakang point of reference, kumbaga, nitong mga reformers. Nagbalik tayo doon kasi tinanggap nyo naman yan ng Roman Catholic . Yan naman Roman Catholic theologian yan . Pero hindi corrupt. Kaya doon tayo babalik. Kasi Roman Catholic din yan si Augustine . Kasi 313 AD naging ang relihiyon ng Rome ay Roman Catholic Church. AD 313, napakalapit ni Augustine, 300 siya, mga 400 AD siya. Nagtuturo na siya. At tinatanggap siya ng Rome. Bakit siya tinanggap noon? Dinala yung teaching niya. Dinala ng Roman Church, Roman Catholic Church, yung kanyang teaching. Kaya lang, nabago. Kaya yung mga reformers, bumabalik doon. Roman Catholic din yun ba't binago nyo? Opo. Di ba? Na-contaminate. Kaya bumabalik sila. Kaya nga ang Reformation, starting talagang kay Paul, and then sinusunod ni Augustine lang ang Biblia . Only the Scripture is the final authority of all faith and conduct, no?
and practices. Mm. So, sinusunod din nila roon yung sola gratia, yung by grace alone. At Roman Catholic naman ang nagtuturo din dati ng by grace alone. Kasi ang Roman Catholic Church, yun talaga ang turo dati. Kasi galing lang naman sila sa tunay na Christianity. Kasi kumbaga, noong time nila Paul, 'di ba, nangaral siya sa mga churches. Siya ang nag-church plant ng Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, no, Corinthians, no, kasama din siya doon sa kanyang 3 paglalakbay bilang misyonero, no, kasi may first, second, and third missionary journey. Yun yung nag-result sa tunay na Christianity. Pero inuusig sila ng Roman Church, ng Roman government. Yes. Inuusig sila until si John. Inuusig din. Well, in fact, ang mga pumatay naman sa mga apostol, mga Romano na emperor eh. Ang nagpapako naman kay Peter ay si Nero eh. At nagpapatay din, pinugutan ng ulo ni Nero si Pablo. Sila Diocletian, mga kalaban yan ng Christianity. So, nangyari lang, noong 313 AD, si Constantine ay nanaginip. At napanaginipan niya yung simbolo ng cross. Na, to make it short, ay yun ang symbol na dapat gamitin para manalo ang Roma sa mga labanan. Kaya mula nun. Ngayon, nag-interest siya na ang gumagamit ng simbolong ito ay kanyang kupkupin. At doon naganap yung conversion di umano ni Constantine, Emperor Constantine. Ang nanay niya si Helena, di ba? Si Helena, yung kanya ng nanay ay very religious din, na-convert din sa Christianity. So kaya siya ay na-convert sa Christianity at siyang nag-umpisa na magkaroon na mag-convene. Kinonvene niya ang yung mga existing Christians. At sinabi niya na, hindi ko na kayo uusigin. Welcome na kayo sa bansang Roma. Kayo susuportahan pa kayo. O kaya tuwang-tuwa sila noon, no? Akala ay totoo yung pagiging Kristiyano ni Constantine. Pero sinasabi nga ng history na hindi naman talaga tunay na nagbago si Constantine at ang kanya lang talagang motive is political. Kasi kahit na inuusig ng Roman government ang mga Kristiyano sa Western world, hindi nila hindi nila mapatigil eh. Kahit na inusig na, tumira na sila sa ilalim ng lupa, sa catacombs, kanila nang pinaglalaban sa gladiator, ginagawang gladiator, yung mga Kristiyano, pinaglalaban sa isa't isa, hindi pa rin nila mapatigil. Lalong dumami nga. Pinapakain sa leon. Lalong dumami, hanggang nagkaroon pa ng Bible school na. Hindi nila mapigilan na. So ngayon, natatakot na sila sa dami na, no? Kumbaga, vox populi, o the voice of people is the voice of God. Yun na ang naging, tika muna, baka sa Diyos na nga talaga ito. So kahit na ang mga Kristiyano pinag-uusig noon, continuing ang paglago ng kanilang grupo hanggang sa lahat ng sulok na ng imperyo ng Roma ay kanila ng, kumbaga, napasok. Kahit na ipagtabuyan sila sa Roma, mayroon pa rin natira. At patuloy na dumadami. Kaya sabi siguro ni Constantine sa kanyang sarili, no, ay, ano kaya kung gamitin ko itong reliyong ito? So instead na yung paganismo, palitan ko ng Kristyanismo. At ipinag-utos nga niya na noong 300, yun ay tinatawag doon, Edict of Milan, 313 AD, that from now on, the religion of Roman Empire will be the Christianity or the faith of the Christians. At binaligtad na. Anong uusig na yung mga Kristiyano. Kasi pag hindi ka nag-join sa Christianity, kung pagan ka, ikaw naman ang kalaban. Nabaligtad. Lumakas na eh. Kasi dumami. At noon lumitaw si Augustine na tinatanggap ng Roman Catholic Church yung doktrina. Well, in fact, noong 325 AD, yung Council of Nicaea, no, ang nag-convene pa niyan si Constantine. Tapos siya na unang nag-serve as Pope. Actually, he was the first Pope. Kasi siya yung unang nagpatawag ng meeting at kanyang, kasi nagkakagulo ang Kristiyano eh, kasi doon sa Arianism, yung Arius controversy. Na si Arius, dalawa kasing grupo ang Christianity, no, during that time, nung panahon ni Constantine, malakas na grupo, yung East, saka dito sa
Syria, sa Antioch. Yung isa naman sa Egypt, sa Alexandria. Alexandria. Yung Alexandrian Egypt, Nandiyan si Ari. doon galing si Arius eh. Talaga. Kasi nandyan yung mga interpretation ay yung allegorism Oo, na hindi nila ini-interpret literal ang Bible. mga mali talaga. Ngayon, Kapatid natin. dahil nga mahirap interpretin yung pagka-Diyos ni Kristo, hindi pwedeng si Kristo ay tunay din na Diyos kasi tao eh. So hirap. So itinuro ni Arius na si Kristo tao lang. Pero pinoprotektahan ni Arius si Kristo sa kasalanan, kumbaga pinoprotektahan ni Arius ang Diyos na baka magkasala siya kahit tao lang siya. Hindi siya pwedeng maging Diyos kasi magkakasala siya, tao siya eh. Pero Gnosticism ang pinagmula noon na ang katawan kasi ng tao Kaya, ay basically naturally evil ang katawan. Gnosticism. Yung kay Arius, yun ang result ng Gnosticism na pinipilit nilang gawing ang espiritu ay mabuti at ang katawan lang ang masama, ang flesh. Kaya dapat alisan natin ang espiritu ng Diyos si Kristo. Kasi maapektuhan ang Diyos eh. Magiging makasalanan siya. Kasi katawan si Kristo eh, tao eh. O yun. Kaya tao lang. Pero sinettle yun sa Council of Nicaea. At doon yung Apostles' Creed at saka yung Nicene Creed na sinasabi doon na si Kristo ay tunay na Diyos, homoousios. Hindi po siya homoousios. No? Homoousios, hindi siya homo. Doon na nampal si Nicholas, Saint Nicholas. Kasi nagalit siya kay Arius eh. Heretic ka, sinampal niya. Kasi si Nicholas ay isang, clergy na supporter ng religion, ng Christian religion. Inuubos siyang kayamanan niya sa pamimigay ng tulong. Yun. Very, generous. Pero, Kaya doon nanggaling yung Santa Claus. Kasi generous si Saint Nicholas. genuine din po yung kanyang conversion. Genuine din ang conversion. Talagang pinagtatanggol niya. Tunay na Kristiyano. No? Ang presumption is tunay na Christian talaga si Saint Nicholas kasi nga laban siya doon sa tao lang si Kristo eh. Hindi si Kristo tunay na Diyos, tunay na tao. He is one in essence with God. Yes. Walang halamang sa Diyos Ama at Diyos Anak sa pagiging Diyos. Meron lang silang economic function o tinatawag nilang economical trinity. May hierarchy lang sa gawain. Pero sa pagka-Diyos ay pantay. Yun ang nangyari. So, yun. Kaya nga si Augustine yung sinusundan ng mga reformers. Yes. Actually, meron silang reference point sa kanilang pagbabago sa Roman Catholic. Kasi Catholic din naman si Augustine. At in fact, tinatanggap nyo pa rin hanggang ngayon. Dapat hindi nyo tanggapin. Kasi talagang si St. Augustine, talagang well received by the Roman Catholic scholars. And Martin Luther is an Augustinian monk. Kaya nga may Augustinian monk kasi kung sino yung pinagmumula ng kanilang doktrina, yun yung figure na sinusundan nila. Yun ang pangalan ng kanilang, ang tawag dyan, order. Yes. At kung di po ako Priestly order ang tawag. May Augustinian, mayroong Franciscan, so St. Francis of Assisi. Jesuits. May Jesuits. At hindi ako po nagkakamali, Pastor, yung mga Augustinian monks, sila yung mga galing sa theology. Yes, oo. Like si Saint Benedict, no. I think may siya sa Augustinian, pagiging Augustinian. May background siya ng Augustinian. Kasi Saint Benedict ang nag-alis ng doctrine ng limbus infansum. At malaking controversy yung ginawa ni Saint Benedict, kaya makikita mo ni Pope Benedict, kaya makikita mo si Pope Benedict, no. Parang naging dalawa ang Pope. Dalawa, emeritus siya. Emeritus Pope at may isang Pope si Francis, Pope Francis. Pero hindi siya tinanggal bilang Pope. First in the history of the Roman Catholic Church na parang may dalawang Pope na parehong sabay. Pero hindi na lang siya nag-function as Pope. Pero siya emeritus. Emeritus o emeritus. Ganun. Ang nangyari kasi is, malaking controversy ang kanyang, bumuo siya ng isang theological, commission. Si Pope Benedict. At sinabi niya na sa tingin ko, ay mali ang doktrina na ang mga bata ay pumupunta sa limbo. Iyan ay biblical. Tapos ay pinag-aralan, hanggang sa natuklasan nila na wala naman pala talaga ito sa tradisyon. Sa tradisyon ng Roman Catholic Church. Pero itinuro na agad. Ngayon, litong-lito noon, nung panahon ni Pope Benedict, ang mga madre, lalo yung mga madre na mga nag-aalaga ng mga bata.
Kasi sila yung affected eh. Kasi pag may namamatay na bata, tatanungin nila sa father, nasa limbo na siya. Di ka, father, sabi ni Pope Benedict, wala namang limbo. Ito ngayon ang malaking tanong, nagkaroon ng gap, ng void. So kung totoo yung limbo, at inalis ngayon ni Pope Benedict, saan na pumunta ang bata ngayon, dun sa limbo? Kung empty na yon. Yun lang. Yun ngayon ang malaking ano. Kaya nga ang problema sa Roman Catholic Church is because their Pope is their final authority. Anong nangyayari ay, paano kung may Pope naman na binaligtad yung turo ng isang Pope? Paano ngayon nagkaroon ng authority? Sino ngayon ang mas may authority? You see? Yun. Yun ang malaking problema. Kaya sila mismo nag-aaway. May tinanong nga ako na, kasi ang aking dissertation sa PhD ko is yung infant salvation. The eternal destiny of infants dying in infancy. Kaya nakasama yan sa aking research, yung kay Pope Benedict. Na talagang well research, talagang sabi nga ni Pope Benedict, infants who die in infancy, whether they are baptized or not into the Roman Catholic Church, whether they are members or not of the Roman Catholic Church, they have a place in heaven. Naniniwala siya, nasa langit yun diretso eh. Pero imagine, even in the Roman Catholic religion, there's a place for infant salvation. How much more sa Reformed theology? Kaya, yung Reformed theology kasi talaga, naniniwala talaga eh. Sila, nasa langit ang bata na pumupunta. Kaya lang, elect, may word na elect infants. So, parang hindi pa rin sure. Kung elect yan, punta yan sa langit. Ay, problema ay kung hindi elect. Na yun. Kaya, inalis natin sa atin yung elect na word. All infants. Ginawa natin, all infants dying before the age of accountability. And that age, only God knows kung kailan sila naging matured enough to know or to have knowledge about good and evil or moral reasoning. Ang aking sinasabi sa aking aklat, no? Yung age of moral reasoning. Kasi yung age of moral accountability, parang malalim siya at parang ang hirap isipin, no? Paano naging accountable sila ng yung age na yon? But there's no such age na talagang na talagang exact age eh. Pwede yun na lang age of moral responsibility na lang. Diba? Yung accountability kasi, manggagaling lang doon sa kanilang moral reasoning kung kailan sila nagkaroon. At only God knows. Kaya instead of using age of accountability, ginawa kong age of moral reasoning. So, may specific siya. Kasi yung age of accountability to what? Diba? So, yung moral responsibility na they now have knowledge about good and evil and they can distinguish between good and bad, and they choose to do bad instead of to do good. So that's the time that they are now accountable to God for their actions. At kung sila mamatay na sila ay may kakayahan na at pinili nila pa rin na huwag maniwala sa Diyos, sa impyerno pa rin sila. Kahit sila ay hindi tumanda. Kasi nga, mayroon na silang moral reasoning eh. Malinaw, Pastor. So kaya nga, ang nangyari ay si John Huss, yan ang kanilang sinusundan, binabalik-balikan. Kasi ang reasoning ng mga reformers, bakit nyo naman tinanggap si Augustine? At hanggang ngayon naman, pinaniniwalaan nyo. Tapos pag gusto ko lang ibalik kung ano yung pinaniniwalaan niya, ayaw nyo naman akong paniwalaan. So ano ba talaga? Alisin nyo na lang si Augustine, di ba, bilang inyong scholar. Kasi hanggang ngayon naman, pag sinabi mo sa mga Roman Catholics, mga priests na sino ba si Augustine, ay, ano yan, excellent scholar yan ng Roman Catholic Church. Kaya nga, inconsistent kasi. So makikita mo yung glaring na inconsistencies nila doon sa kanilang itinuturing na scholar. Paano yung bago niyong scholar? Na kumukontra sa tinuturing nyo ring scholar, hindi dapat huwag nyo nang ituring siya at tanggapin bilang inyong teacher, di ba? O ngayon, kami naman ay Catholic din. Sinusunod din lang naman namin ang Roman Catholic na during the patristic period na talagang dahil sa sobrang influential niya, ayaw nyo siyang itanggi. Di ba? Pero ayaw nyo naman tanggapin na ang kanyang katuruan. Yun. Ayaw niya tanggapin yung katuruan. So paano ngayon?
Yun lang, sir. Kaya yung Reformation ay may basis. Mm. Kasi ito naman na ituro din natin nung una eh. Kaso nagkaroon ng ano na, ng changes as popes become yung ano na sila, yung liberal. Kasi pag naging liberal ang isang pope, turo ng mali. Pero may pope na conservative. Kung ano yung abutan niya, hindi niya i-change. Hindi niya i-change yun. Yung Pope nga ngayon, ano po, medyo may pagka-conservative siya. Oo, yung pope ngayon may pagka-conservative, di ba? Kaya nga ang problema kasi sa Roman Catholic Church, pabago-bago ang doctrine. Yun yung mga, Hindi siya stable eh. And how can you trust a system of belief that changes overnight? kahit si Martin Luther nga, Si Martin Luther nga eh, ayaw niya na. Sabi niya, bakit ganito tayo? pagtitiwalaan ko ang Pope. Bakit ko pagtitiwalaan ng Pope ay nagkakamali siya? At saka sa history, puro mali ang Yes. ang nagaganap ay change kayo ng change, puro changes. Ay kung magtitiwala ako sa Pope, ay wala akong assurance na totoo pa yan. So, unless my conscience and the Bible, di ba, dictate that it is the right doctrine, unless I am convinced that it is scriptural, then I can believe the Pope. But otherwise, I will believe the Bible as the final authority and the Pope is a liar. Tama. Either God is liar or the Pope is the one who is lying. Yun lang ang pag Sino sa dalawa? Ang Diyos na nagpasulat ng Biblia? Ang mali o siya ang mali? O ang Diyos ang tama at siya ang mali? O siya ang tama, ang Diyos ang mali? Yun. Sabi nga niya, sa paniniwala ka sa Diyos, I can't lose anything. But if maniwala ako sa Pope, I can lose everything. Kasi tao. Kasi magkakamali siya eh. Ang Diyos di magkakamali. Wala akong mawawala sa akin kung sa Diyos ako magtiwala. Kung sa Biblia lang. Si John Huss ay ganun din ang katuruan, no? Siya ay Catholic priest, imagine. Catholic priest si John Huss. At nag-preach siya sa Prague. At marami siyang inipose. Assign siya sa Bohemia at sa isang Catholic church. At ang kanyang views sa ecclesiology, simony, the Eucharist, ay talagang iba sa Roman Catholic. Ayaw din niyang maniwala sa transubstantiation. Ayaw din niyang maniwala na ang Roman Catholic Church na ang Kingdom of God. Hindi ayaw niyang maniwala. Saka yung pag-aabuloy na yun ay parang mayroong simony, no? Na parang mayroon iyang spiritual effect sa tao, na parang nalilinis ang iyong kaluluwa pag ikaw ay gumagawa. At siya ay Master, Dean, and Rector ng Charles University sa Prague between 1409 and 1410. Brilliant pala. Kaya lang, inexcommunicate siya ni Alexander V ng Pope. Kasi na-intimidate ang Pope sa kanya. Sino ba to? Diba? Binabago nito, ayoko nitong tanggapin na. So nag-issue si Alexander V ng papal bull excommunicating John Huss. Kaya lang hindi na-enforce at nagpatuloy pa rin siya sa pagpipreach. At ang ginawa ni John Huss, talagang siya ay kanyang tinuligsa ni John Huss, Alexander V. Masarap palalo eh, no? Oo. Ginali. Nagbenta na si John, the 13th, ay kanya ring kinontra. At yun ang nagpa-excommunicate na sa kanya. Yun ang nag-enforce sa kanya. At siya ay 2 taon na nabuhay na nakakulong, naka-exile. At ang ginawa sa kanya ay siya inarrest, later on, kinulong, at eventually ay dinala sa harap ng council ng Roman Catholic Church para i-recant ang kanyang mga views. Pero sabi niya hindi siya magre-recant. He refused to recant. At siya ay sinunog ng buhay noong July 6, 1415 for his heresy. Anong heresy niya? Yung doctrine na by grace lang ang salvation, it's not the Pope but the Bible. Grabe heresy. At siya ngayon ang heretic. Instead na siyang ituring na tama, dahil nga yun na ang doctrine ng Catholic, pag binago mo, mawawala ang ang authority ng Pope. So he squarely talaga attack talaga the authority of the Pope.
Mhm. At yun ang nangyari. At ang nangyari ay yung mga Hussite, yung tagasunod ni Hussite, Mhm. yung Bohemia at saka Moravia ay naging faithful sa teaching ni John Huss. Yun yun. At nagkaroon ng digmaan sa pagitan na ng mga mananampalataya na mga Bohemian followers at saka ng Roman Catholic. Oh, Patuloy silang ginigipit, Mhm. dinidigma. Lumaban sila. So yun. Yung mga, kumbaga, yun yung mga flicker of Reformation. Maliliit lang na mga Ano, no? pagre-reform within Roman Catholic Church. But they inspired Martin Luther. Mhm. They inspired Martin Luther and later on John Calvin and John Knox, sila Zwingli, Mhm. and others who refused to believe the Pope and the teachings of the Roman Catholic Mhm. Church. At itinuring na rebelde sila. At kayo ay protestante. Kaya pala, yun, Mm. ang tawag sa atin ngayon Mm. protestante. Meron ding isa pa, no, maliit lang, isang Italian priest naman na si Girolamo Savonarola. Pero maliit lang yung kanyang group at saka hindi masyadong pansin. Pero yun din ang kanyang doctrine na yung katulad nila John Huss. He refused the authority of the Pope. He Italian pa, repudiated the teaching of simony and yung indulgences. Mhm. Italian priest siya. Sa Italy pa. Doon pa siya sa mismong headquarters. Talagang Pero ang ginawa sa kanya talaga ay siya ay binigti na, sinunog pa doble sa sobrang galit ng mga Pope. Ulit mo. Oo. Di patay na siya. Nabigti na siya. Saka sinunog pa uli. Double murder ang tawag, no? Yun doon galing yung double katay. Yung yung baboy, 'di ba, na ano nga ang tawag doon? Botcha. Botcha, binotcha. Binotcha. Siya yung unang botcha. Grabe. Patay na, pinatay pa uli. Meron pa ngang isang meron pa ngang isa noon na priest na sinunog, pinahukay pa uli yung sunog na. Sino nga ba yun? Yung dahil sa galit ng ano. Sa galit ng Pope. Hindi naman si John Knox yun eh. Hindi si John Knox. Si John Knox safe na siya kasi Scotland pinoteksyonan siya ng Scotland. Si rin, John Calvin, safe siya kasi pinoteksyonan din siya. Switzerland. No? Sino nga ba yung ginopen yun? Nabasa ko dito. Hindi alam ng marami na within the Roman Catholic Church ay mayroon ng hidden reform na Christians. Ang reform po ay hindi relihiyon. Ito yung paniniwala na bumabalik sa scriptures. Kaya kita mo, nasa loob sila ng Roman Catholic Church, pero reform ang doctrine nila. Noon lang sila na-discover, saka sila pinipilit tanggalin. Ay yung nga nilang umalis kaya I do believe, no, even today in the Roman Catholicism sa Pilipinas, sa loob ng Roman Catholic Church sa Pilipinas, I believe na there are priests that are thinking about going out of the Roman Catholic Church. And lalo ngayon na napakamadali na matutunan, no? Ang maraming doctrines na pabor sa Biblia na talagang sumasang-ayon sa Biblia, marirealize nila. Halimbawa, si Reverend Anthony Pizzotta, patay na ito isa siyang Bicolano na priest. So, ito ikinuwento sa akin ng isang Baptist pastor na itong si Reverend Anthony Pizzotta ay pari doon sa Bicol ng isang malaking church. Tapos ay ang mission niya ay may isang Baptist pastor na maraming members. So, ang mission nitong pari ay pabalikin sa Roman Catholicism, yung pastor. Tapos dumalo siya. Nagpanggap siyang ordinaryong tao. Dumalo siya doon sa preaching ng pastor. Ang nangyari, to make the story short, na-convert siya. At naging Kristiyano siyang tunay. At ang sabi nga niya sa kanyang patotoo ay sobrang painful ang kanyang naganap na pagbabago dahil kinailangan na niya na umalis doon sa pinagpaparian niya. Dinala niya yung sa kumbento, mula kumbento, isinakay niya lahat yung kanyang mga gamit sa kotse. At kumatok doon sa pastor at sinabi, pwede mo ba akong patuloyin, pastor? Nagulat yung pastor, Brad, bakit? Ako'y pare. Dahil sa pagdalo ko rito, ako'y naging mananampalataya. Ayak ng ayak yung pare sa kanya.
Yung pastor. At nagpa-train siya doon sa pastor. Diba? At naging pastor. At yung kanyang aklat na, alam mo, may aklat siya na binibili Opo. ng mga madre. Laging pumupunta sa PCBS. Mm. At inuubos yung libro niya. Tapos ang kanyang libro kasi, mga kabalintunaang turo ng Iglesia Romano-Katolika. Yun. Reverend Anthony Pizzotta. Kaya I do believe na if you are a priest and you are listening to us or viewing Yes. our videos, probably there is a priest somewhere Mhm. na makakapanood ng aming podcast na ito. Maging ano ka rin, maging mapanuri ka rin. At kaluluwa mo kasi ang kapalit pagka nagpatuloy ka pa sa maling katuruan At talaga namang ang Roman Catholic Church ay talagang kitang-kita natin sa kasaysayan yung corruption. Mhm. Sa Amerika nga, di ba, ang daming mga natuklasan ng mga pari na bading. Ang sabi ni Reverend Anthony Pizzotta, among 99 priests, there's only one is male. Yung talagang ang kasarian niya ay pure na male. So, Yung 99, yung 99 na yon, either yun ay yung closet queen, closet na bakla o nagtatagong bading or talagang bading. O kaya na may silahis. Isa lang ang tunay na lalaki sa 99 na pari. 100 pari, rather. 99 kung hindi Becky, ay yung baka. Baka Becky. Baka hindi. Yung silahis. Opo. Pwedeng magkakras o magkagusto sa parehong lalaki o kaya naman ay sa opposite sex, sa babae. At sinabi niya yan sa isa niyang sermon. Ngayon, insider siya kasi siya din ay silahis. Mm. Pero nagsisi na siya. Kasi naging tunay siyang Kristiyano na regenerate siya. Mag-asawa po. Well, i-search nyo sa internet, Reverend Anthony Pizzotta, P-E-Z-Z-O-T-A. Actually, ano po siya, Italian po siya, di ba? Mayroon siyang lahi na foreigner. Mm. Okay, balikan natin. Pari itong si John Huss. So, kita mo, pari din si Martin Luther. Lahat ng mga naboborn again nasa loob ng Roman Catholic Church. At well, ako naman din ay dati ring sakristan. Pangarap kong maging pari. Yun. Pangarap ko talaga ay tatlo yun either doktor, piloto, or pari. Pag nag-fail ako sa doktor, magiging piloto ako. Pag nag-fail ako sa pilot, pari ako. Ganun kataas yung aking noon. Talaga po. At sinisikap ko sa aking sariling kakayahan na talagang maabot ang mga pangarap. Pero God has different paths for me. Talagang hindi yon. Naging doktor po. At ako'y naging doktor, pero hindi doktor sa katawan. Doktor sa filosofiya. Yun. Natawa po ako yan sa video na napanood ko Oo. Counting commercial, Ah. Yung mamamatay, namatay yung kanya, na-aksidente, yung kanya ama yata. Can you call a doctor? Sabi nung may dumating. I'm a doctor. I'm a doctor of philosophy. Mali. Sabi nung doctor of philosophy, sabi nung babae, patay na siya. Sabi nung doctor of philosophy, siya ba ay dating nabuhay? Kasi nga, filosofiya. Buhay pa ba siya? nung dumating, bago ako dumating. Yun lang itatanong niya. Ayun, tanong niya. Kung doctor of medicine siya, agad ipiperform ng yun. Tatawa talaga. Ano lang yun, segue lang. Resuscitation. CPR muna. Tatanungin mo pa kung buhay pa yan. Kasi check up agad, di ba? Kaso na maling doktor. Hindi kasi nilinaw Hindi niya nilinaw. di ba? Yung very specific yung anak Ano ba doktor, di ba? Doktor. Akala niya, doctor philosophy. Kaya mag-ingat po kayo. Mamamaya. Wala namang problema na ang mga doktor din naman sa medicine, kailangan pang mag-doctor philosophy. Sabagay po, Oo. Wala po kayo matanong kasi. Wag sa katawan, Ayun. di ba? Wag sa katawan. Tanungin mo na lang ako sa reliyon. Yun. Kasi religious studies ako Yun naman ang forte ko religious studies. Well, of course, history din kasi nagturo din naman ako ng history for 10 years. So, pwede mo rin akong tanong tungkol sa history. Pero wag lang math. Dahil hindi ako mathematician. Talagang hindi ko master. Wala akong masyadong geometrical knowledge. Knowledge of geometry and algebra. Simpleng lang tayo. Arithmetic. Yeah. So yun,
Grabe. Sa kanya galing yung Moravian Church. Moravian Church. Mm. Kay John Huss. Si John Huss. Si John Huss actually yung unang kinatay, double botcha, double kill, double dead. Ngayon, balikan natin si Wycliffe. Si Wycliffe ang nag-translate ng Latin Bible into English. Hindi na Wycliffe translation Opo. of the Bible. At yun din naman ang pinanggalingan ng iba pang translations. Napakalaki ng role ni John Wycliffe. Kasi yung kanyang English na Bible ang pinanggalingan din ng iba't iba pang translation naman. At very accurate naman ang translation ni John Wycliffe. John Wycliffe. So yun, okay. Naroon na tayo sa punta na kay tayo kay Martin Luther. Sige po. So si Martin Luther, na-inspired siya noon ng mga nangyaring mga maliliit na pagtutol sa mga katuruan ng Roman Catholic Church. At sa kanya, para sa kanya, napapanahon na lumabas. At talagang ipaalam sa lahat ng mga pari at papa na mali ang inyong katuruan. At ang Germany, during that time, influential kasi ang Germany sa Roman Catholicism. Inaakala niyang siya makaka-influence sa Roman Catholic religion as a whole, in general. Kaya siya, nag-post siya sa Wittenberg Castle ng 95 theses against the Roman Catholic Church. At sa mga 95 theses, ang laman ng 95 theses ay atin na lang i-summarize niyo. Yung basically, yung mga itinuturo ni Augustine of Hippo. Yun din. Kanya lang pinalawak. At saka yung mga kasalukuyan na noon na mga katuruan na mali ng Roman Catholic Church. Yun na yung kanyang specific na tinalakay. So, ipinost niya yan, yung 95 theses against the Roman Catholic Church, noong October 31 nga, 1517. Yan. Kasama po ba dyan, Pastor, yung Sola Scriptura? Sola. Kasama yan. Ito na yon. Doon na buo yung 5 solas. Sinamarize lang yun eh. Yung 95 theses were summarized into 5 solas of Reformation. Kasi yun na naman basically yung pinaka-general conclusion eh. At isinulat niya yan sa Latin at ayon sa tradisyon ay sa pintuan niya yung pinost. No? At ang intention niya talaga is to promote academic discussion lang. Not to really parang labanan at talagang i-oppose ng harap-harapan. Kundi ang gusto niya, mag-discuss tayo. Scholarly debate. Para ma-influence yung pag-reform. Gusto lang niyang manatili din naman. Wala siyang intention na umalis. Sa totoo lang. Pero wala siyang nagawa. Diet of worms. Talagang siya ay iniharap doon sa mga cardinals. At pinagre-recant siya. At siya in-excommunicate. Salamat na lang tinulungan siya. No? May tumulong sa kanya para hindi siya mapatay agad. Kaya nga nagsiselebrate tayo tuwing October 31 nung Reformation Day. No? Yan. Ang una niyang tinutulan ay yung indulgences. Yan. Bago yung Council of Trent, ay yung doctrine ng indulgences ay ang commutation for money of part of the temporal penalty due for sin. Parang may commutation, parang may pardon na counting ng gaganap. Na makukommute. Alam mo yung nagko-commute, naglalakbay, di ba? Naglalakbay yung soul. Yung soul, maglalakbay, paahon sa purgatorio, patungo sa langit. Pag nagbibigay ka, yung indulhensya ay in a form of gift. Or money, or any material na bagay na ibibigay mo sa church, ambag, pwedeng in kinds, pwedeng monetary, pwedeng financial support, para ma-repair yung mga ipinapa-repair ng Roman Catholic Church. Kumuha sila ng ganun. At yan ay bahagi ng penance. No, nasa ilalim siya ng penance. Yung penance, di ba, yung pagtitika. Na pag nagtitika ka, di ba ang penance ay parurusahan ka pagdadasalin ka ng, halimbawa, yun yung penance ay yung ka sa pari, kumpisal. Ang ibig sabihin ng parusa ng pari, penance. Ito yung iyong parusa. Mag-penance, ito ang penance mo, ito yung iyong gagawin. Magdasal ka ng 10 Ama Namin, 30 Abaginong Maria, at 10 Luwalhati.
O yun. At mababayaran mo. Yun. Under yun nun. Indulgences naman is a form of penance na yun naman ay pagbibigay. Instead na pag nang humihingi ka ng tawad sa Diyos through the priest, na ihingi mo po akong tawad sa Diyos. So instead na dumirekta sa Diyos, doon muna sa pari. Di ba? Ito naman ay under sa penance na ito naman ay magkukommute naman ito ng parusa sa afterlife. At ito ay hindi lang para sa'yo. Ito'y para sa mahal mo sa buhay na namatay. Na yun yung ginaya ng Mormons, di ba? Ang kanila naman is makukommute ang kaluluwa noong namatay nilang kamag-anak pag nagpabaptize sila. Yung buhay para doon sa namatay. Ganun pala. Kaya ang mga Mormons ay mayroong genealogy, yung buhay na, yung kanilang yung kanilang mga angkan. Talagang well preserved na kung saan ang lolo, sa tuhod, sa talampakan. Tapos inaalam nila yung pangalan at nagpapabaptize sila sa pangalan ng tatay nila o lola nila. Para yung kanilang tatay at lolo mahugasan ng kasalanan at pumunta sa tinatawag nila na celestial kingdom kung babae, kung lalaki. Di ba? At mahugasan yung kasalanan at maging Diyos. Yun naman, nagiging Diyos sila. Ito naman ay yung umaangat sila. Kaya lang mayroong kwento nga dyan, na lagi daw doon sa Ilocos na naggaganyan, nananalangin para sa patay na kanilang ninuno, ay World War II veteran, yung kanilang lolo. Ngayon, na-curious na yung, kasi taon-taon nagpapadasal. Yun nga, nagbibigay, indulgences. So, nagbibigay sila para sa kaluluwa, nagpapadasal. Ay di natanong na nung isang apo na, Father, kung sakali po ba, pwede bang malaman na sa tagal-tagal na naming nagpapadasal ay yung pubuang, na po ang status ng aming lolo? Kasi lagi na lang namin pinagdasal, sila po ba'y nakaahon na mula sa purgatorio patungo sa langit? Di walang maisagot yung pari. Ang sabi daw ng pari ay, anak, baka yung isang paan niya ay nakatuntong na sa hagdan patungong langit. Isang paa pa lang. Oo, aakyat na Sabi naman nung apo, ay hindi po pwedeng mangyari yun, Father. Bakit naman, anak? Ay yung po ay nakatuntong ng yung tawag doon, yung anong tawag doon, pinatuntungan. Landmine pareho putultong pareho paano lolo. Nakakatawa lang, pero kwentong may di ba, ang tanong kasi dito is, hanggang kailan ka magpapadasal? Para makaahon. At paano malalamang nakaahon na? Wala naman doong video cam sa purgatorio para makita mo yung kaluluwa na maahon na, di ba? So it is just nonsense Parang at yan tinutulan ni Martin Luther. Ano yan? Kasi ang view ni Martin Luther, by grace Paano magiging by grace ang salvation through faith? Gaya ng itinuturo ng ating theologian na si Augustine. It's only by grace. There's no good in me. Kung ikaw nga mismong nagpapadasal, hindi ka makapuntang langit, paano pa yung namatay? Na hindi na makapuntang langit, na pareho mo ring makasalanan. Yung ang iyong sarili, di mo iligtas. Sabi nga ni Martin Luther, binebenta natin ang kaligtasan at ginagawa nating negosyo. Yun ang kanyang thesis. Na paano yung mahirap? Na walang maibigay. Hindi makapagpadasal. At ngayon may version iyan na pag nagpadasal ka, part yan ng indulgences, babayaran mo yung pagbanggit ng pari sa pangalan ng namatay mo. Balita ko ngayon, pagka diyan sa Quiapo, 5,000 per name na mabanggit sa mass. Magbabayad ka para yung 5,000 mo, pupunta yan doon sa kabanyaman ng church. Treasury. At paano kung wala kang pera? Ang lagay nito pala, yung mayayaman lang ang aangat sa purgatorio kasi sila lang naman ang mayroong pera para maipanalangin. At di ka naman ipapanalangin pag hindi naman nakasulat doon. Di mo naman paabot pag walang pera. Di ba? So, ang nangyayari dito, ayun na ngayon yung makabagong version ng indulgences. Kasi noon, sinisilid lang sa na parang kahit di sabihin sa pari kung sino yung pangalan, at least alam na ng Diyos yan. Na ito'y indulgence ko to. Ito'y ambag ko sa mga proyekto ng church. At may effect iyon, magkukommute yung aking
makukommute yung sentensya ng aking namatay na asawa o anak o apo o kung sino man na yan, kamag-anak ko, na inisip ko, na alam na naman ng Diyos kung sino yon, na iyon ay baka kanyang pahakbangin na mula purgatorio patungong langit. Hindi po ito. At ginagrant yan through papal authority at made available through accredited agents. Yung mga agents, yung mga, siyempre, mga pari sa mga iba't ibang parokya. So, pagka inano ng pari, pwede ka mag-practice ng indulgence. Kailangan may pahintulot din naman. Ganun pala yun. Oo. Paano kung hindi pinahintulutan ng pare? Hindi mananatili sa purgatorio yung ano? Kaluluwa. Kaya nga, hindi lang naman nila in-imply na ang divine forgiveness ay maaaring mabili o ibenta o maa-avail sila ng mga hindi naman nagsisisi sa pamagitan lang ng pagbabayad. Paano yun? Hindi naman nagsisi pero nagbayad. Yung ba ay merong effect pa rin. So inabuse nila ito at nagkaroon ng extended indulgences. Nagkaroon pa ng extended indulgences to souls in purgatory. At yun ay na-develop noong panahon ni Pope Sixtus IV. Ang motivation ni Luther para sa kanyang thesis ay yung ang issue ng indulgence na magbabayad ka para sa pagtatayong muli o pagre-repair ng St. Peter's Basilica at ng Sistine Chapel. Yan yun. Sabi niya, hindi pwede. Ano yun? Binibenta natin ang ating yung relihiyon natin nagbebenta ng kaligtasan para lang ma-repair yung simbahan. At yun ang problema. Grabe po yung ginawa ng mga... Ito yung una, sabi niya, the first, when our Lord, ito yung first sa kanyang 95 thesis. When our Lord and Master Jesus Christ said, repent, He willed the entire life of believers to be one of repentance. Number 2, this word cannot be understood as referring to the sacrament of penance, that is confession and satisfaction as administered by the clergy. Number 3, yet it does not mean solely inner repentance. Such inner repentance is worthless unless it produces various outward mortifications of the flesh. So talagang tinatarget niya dito yung penance and indulgences. Number 4, sabi niya, the penalty of sin remains as long as the hatred of self. That is true inner repentance, namely till our entrance into the kingdom of heaven. Kailangan mo talagang mag-repent. Number 5, sabit na rito ang Pope. The Pope neither desires nor is able to remit any penalties except those imposed by his own authority or that of the canons. Number 6, the Pope cannot remit any guilt except by declaring and showing that it has been remitted by God, or to be sure, by remitting guilt in cases reserved to his judgment. Number 7, God remits guilt to no one unless at the same time He humbles him in all things and makes him submissive to the vicar, the priest. Grabe ito. Grabe Tinututulan niyan. Therefore, the Holy Spirit through the Pope is kind to us insofar as the Pope in his decrees always makes exception of the article of death in his... Inaano niya yung na yun? Yung mga katuruan na yan. Katuruan na yan, na mali yan. Pagdebatehin natin yan, hindi totoo yan. Sabi niya, these are all unbiblical. Papal indulgences is number 41, paiksin na natin, must be preached with caution, lest people erroneously think that they are preferable to other good works or of love. 95, doon tayo sa 95. Yun yung ika-95. And thus, be confident of entering into heaven through many tribulations rather than through the false security of peace. Yun ang kanya ng pambanat. Mas gustuin pa niyang mapunta sa langit kahit na maraming... Gana siya ng maraming tribulation, paghihirap. Bago siya talaga. Hindi pwedeng bibilhin mo lang. Yes. Hindi pwedeng susuhulan mo ang Diyos na naging politika na. Kasi actually, yung papal authority is just like political power or position. Kita mo dito lang sa atin sa Pilipinas di ba? Pagdadating ang Pope, nagkakagulo ang mga politiko. At ang unang-unang humahalik sa singsing ng Pope ay yung presidente. Symbol iyon ng pagpapakumbaba kasi mas mataas siya.
Kaya yung sabihin natin na in the separation of the church and state, it is not existent na may separation Kita mo, ang mga politiko, ginagamit ang simbahan di ba, pagka malapit ng eleksyon, naroon sila sa lahat ng simbahan at sumisimba, kahit saan. Kahit kay Kibuloy, nandun din. Tapos, umihiram sila ng authority o ng boto, humingi silang boto. So, paano naging separate? Ay, ang simbahan ay talagang nagiging nagiging nagagamit ng politiko. Totoo po yun. Nagamit. Nababayaran lang. Edi hindi separate. Dapat huwag kayong makialam sa aming pagpapasya. Huwag nyo kaming dalawin. Dapat din ang mga pastor, huwag kayong makipag-usap sa mga politiko patungkol sa pagboto ng inyong mga miyembro. Kasi bakit? Magkakaroon kayo ng sabit sa politika. Kung mabigyan kayo, di ba, i-expect ng mga politiko na iboboto nyo sila. Kung matalo, magagalit sa inyo. Di ba, yung politiko. Paano ngayon? Maapektuhan ang church. So, ang nangyayari ngayon, sa totoo lang, ang nagpapatakbo talaga ng politika sa Pilipinas, still religion pa rin. Totoo po yun. Religion pa rin. Malakas maging. Tinan mo, may say ang mga pari sa mga politiko. Pag sinabi ng pari, yan, si Duterte, mamamatay tao. Lahat ng tao, sasama na. Pero salamat, nagising na rin ang maraming Katoliko Romano. Napapansin ko sa Pilipinas, ay hindi na sila believe masyado sa mga pari. Opo. May social media na Dahil may social media na. Kaya makikita natin na kahit na ang pari, kanila rin tinutuligsa Dati-rati, pagka Katoliko ka, parang sacred yung pari. Mabanggit mo man lang ang pangalan niya sa isang katiwalian. Ba? Naku, para tayong, wag nating galawin. Pareho din sa born again, touch not the anointed Ba, yun ang version ng Romano Katoliko na yan ay extension iyan ng Pope. At pagka iyo yan, tinatouch mo rin ang Pope. At tinatouch mo rin ang Kristo, tunay na Kristo. Kasi yan ang extension ng Diyos Sa lupa, repository yan, ang blessing ng Diyos. Pagka ikaw ay sinumpa ng pari, mangyayari yun. Takot na takot sila. Pagka binles ka ng pari, isasagana ka. Diba kaya sila, ang gusto ng mga Roman Catholic talaga is, maging pari ang kanilang mga anak o kaya magmadre para at least sasabit daw sila at aangkas papuntang langit. Wow. Kasi yung doktrina nga na pag may mabuti sa pamilya, mas malakas siya sa Diyos. So, 'di ba kasi palakasan system din parang politika sa relihiyon 'di ba? Pagka medyo mas banal ang tingnan ang pamilya mo, diba, parang mas mataas ang tingin sa iyo ng tao na ikay malapit sa Diyos. Pag sumisimba ka, bida ka. Anong sabi mo? Hindi po personal ang salvation sa kanila pagka ganun. Hindi. Group. Mobile group. Pwede kang i-represent nung iyong kasama mong kapamilya mo. Kasi nga, di ba, nare-represent nga ang pagliligtas. Halimbawa, ako, magpapadasal ako, pwede kong i-represent yung patay kong kamag-anak. Ako ang magre-represent sa kanya. Ako yung mag-iindulihensya. Kaya ganun din ang nabubuong kaisipan na itong pare ay siya yung aking, malakas siya sa Diyos. So, pag ako ay nakalapit sa pari, baka ako'y kanyang madala. Parang, padri-padrino na rin ang pagpunta sa langit. Naalala ko po si Butchal Ganun din kasi yan di ba si Butchal, apostolic, di ba? Si Butchal na Butchal din, parang pari din. Ang version nga lang niya is, ginagamit niya yung born again religion. Ito naman, ginagamit nila yung Roman Catholic religion. But sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay Romano Katoliko o kayo may kamag-anak Romano Katoliko o kayo ay nalilito pa kung ano talaga ang katuruan ng tunay na iglesia sa Biblia, ang kaligtasan po ay hindi nabibili. Yes. Ang kaligtasan po ay biyayaan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang Panginoong Jesucristo na po ang tumubos sa mga makasalanan at siya po ang Diyos na nagkatawang tao. Siya pinadala ng Ama upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi po ang pagliligtas ay sa pamamagitan ng 7 sakramento na yung binyag, yung kumpil, yung kumpisal, yung komunyon, yung kasal, yung pagpapari at pagmamadre, at ikapito, yung final unction o yung praying for the sick or praying for the dead. Pagkapatay na, hindi na inabutan ng pari, ipasok mo sa simbahan at
wiwisikan ka ng holy water at nang yung kahoy ay mapuntang langit. Kasi yun namang kahoy ang nawiwisikan at yun namang salamin, hindi man yung patay. Oo nga, no? Di ba? So, yun pong mystical na mga paniniwala, gaya ng transubstantiation sa communion, na pagka ikaw ay nakijoin doon sa communion during Mass, ay muling namamatay si Kristo at kanyang muling inihahandog ang kanyang sarili. Eh, ang dami pong simbahan, sabay-sabay na nagkokomunyon. Ay, ang dami pong katawan ni Kristo yun, no? Sumobra na doon sa composition ng kanyang katawan, kung literal na katawan. Anong parte na ng katawan yun? Tenga na ba yan? Kasi yung isang kabila, di ba? Nagiging alaman din eh. So, anong parte na ng laman yun? Ilong na ba yan ni Kristo o labi? Literal kasi po yun. Kasi kung ililiteral mo, ganun ang di ba? So, matutal. Hindi mo pwedeng... Hindi mo pwedeng, kung literal, hindi mo pwedeng hati-hatian at lahat kayo ay, yung isa ay ubos na yung katawan dahil nakuha na lahat. At sinong mauuna? Ay iba-ibang oras. Mabubuo ulit tapos pagkatapos yung isa kukuha ulit. So, napaka common sense wise, no? Pag pinairal ng isang tao yung kanyang sentido komon lang, natural common sense, Sana maisip hindi ka makakapaniwala na tunay na magiging laman yun. Actually, that is blasphemy. Yes. Yun ay paglapastangan sa Diyos eh. Paano ang Diyos ay kinakain mo? Di ba si Kristo naniniwala naman sila, Diyos din si Kristo. Kung kumakain ka ng kapwa-tao mo, cannibal ka. Ay kumakain ka ng Diyos na nagkatawang tao, di ka ni theonibal ka. Cannibal na theonibal pa. Kasi kinakain mo Diyos eh. O ngayon, gawin nating common sense. Pag kinain mo, anong gagawin? Idudumi mo. Idudumi mo ang Diyos. Di ba? Hindi mo pwedeng hindi idudumi, kinain mo eh. Ano mangyayari? Pagka kinain mo yung tunay na laman, di ba? In the form of bread, na yun ay tunay na laman, di dadaan sa bituka mo yun. Yun po ang matindi dyan, Pastor, kasi pag niliteral mo yun, lahat ng... Dadaan na nun, literal din. Tapos ipa-flush mo siya, si Kristo, sa toilet. O di ba, anong klaseng doktrina yan? Na ang Diyos ay iyong ipina-flush. O kung wala namang kayong toilet, o di sa, sa bundok, sa gubad, iiwanan mo roon sa ilalim ng lupa si Kristo at mabubulok. So, uuurin. Ibig sabihin, inuuod ang Diyos at magiging germs, magiging lupa uli. Yun talaga ang nun eh. So, pati yung lupang yon dapat inyong kunin. Dahil Kristo yon. Kasi nasa bahagi ng dinumi mo na yon ang laman ni Kristo. Dapat banal din iyon. Ba't tinatapon nyo? So, kayo yung doktrina nagiging tunay na laman na hindi mo pwedeng itanggi. Kasi kahit ngayon mag-research kayo. Kahit sa mismong website ng Roman Catholic Church, kahit sa sa official na website ng Roman Catholic Church. Diba? Makikita mo roon na talagang nagiging tunay na laman at tunay na dugo yung tinapay at yung alak na galing sa ubas. At pag iyong kinain yon ay nagkakaroon ng mystical na pagliligtas ulit. Namamatay si Kristo uli para sa iyo. At sa oras na iyon, maliligtas ka, mapapatawad ka. Paglabas mo ng simbahan, napamura ka. Kailangan mo uling magsimba. Kaya nga yun uli ang kanilang pinapang-inggan nyo na patuloy kang sumimba, patuloy kang makilahok sa komunyon para patuloy kang maligtas. So paulit-ulit kang maliligtas at ang kaligtasan ay hindi sa biyaya, kundi sa tradisyon. At tinatawag nila yan na hindi lang ordinansa, sakramento. Pag sinabing sakramento, sacred activity. Na banal iyon. Yung mismong misa ay banal. Wala namang banal na gawain eh. Ang banal ay ang Diyos lang. At yung mga pinabanal ng Diyos. Walang nababanal. Kaya kita mo, pati sa Roman Catholic Church, pati yung nahahawakan ng pari, nagiging banal, di ba? Yung mystical na ba ang kabanalan? Napag nahawakan yan ni Father. O, di ba? Nangingimi sila, baka ito'y, matouch mo ito. Kaya may tinatawag tayong, yung sacramentalism, na parang yung stage din, parang may kakaibang ambience, na ito ay hindi mo pwedeng tuntungan kasi banal yan. Yun ay sacramentalism. Pati yung mga luhuran, parang nagiging banal yung loob, na banal ito, tahimik ka kasi banal na lugar ito. Na parang ang kabanalan ay hindi na sa Diyos lang, kundi sa mga bagay na material din. Kasi para sa Diyos yan. Di ba? Na parang kahit yung instrumento, banal yan. Di ba? Hindi na pwedeng magtugtog ng Hindi ka na pwedeng magtugtog ng yung iyong tinutugtog na
gitara, hindi dapat yung string. Dapat yung gitara mo ay yung tamsi. Kasi yun ay banal. Di ba? Yun lang ang allowed. At saka dapat pagtugtog mo, hindi plucking. Di ba sabi nga nung pare? Hindi strum po. Oo, hindi strum. Hindi strum. Plucking lang. Plucking lang, pa isa-isa. Hindi marunong mag-plucking. Paano yun? Ini-strum isa-isa. Ini-stamp isa-isa. Oh, pwede ganun pa rin. Stamp pa rin. So, kaya which is which? Ano ba talaga? Yung ano lang, yung piano lang. Hindi pwede yung organ lang pala at piano. Hindi pwede electronic. Yung sacramentalism, pati yung mga palamuti sa loob ng altar. Yung altar mismo, parang yun ay banal siya. O, dagdag pa dyan yung mga ribulto na bawal ng Diyos. Yes. At yan din ang isa sa tinutulan ni Martin Idolan Luther. talaga. Idolatry. Yung idolatry. Sabi niya, hindi pwedeng ang isang kahoy ay maging katumbas ng tunay. Yung replica is only a symbol, but you treat that symbol as if it is the real deal. It is the real Saint Peter. It is the real Saint John. Kaya- Ngayon, sabi naman nila, hindi naman ganun. Bakit ninyo dinadasalan kung hindi ganun? Pwede bang dasalan ng isang tao? Pwede bang luhuran ng isang tao? Sabi nga ni Peter, nung lumuhod siya, si Cornelius sa kanya, no? Sabi sa chapter 10 nung Acts, dahil sa sobrang feeling of amazement and yung ni Cornelius, dahil biruin mo, no? Napakita sa kanyang hell, darating daw ang isang nagngangalang Pedro. Pagdating, sinamba niya halos. Hindi talaga niluhuran niya. Sabi ni Pedro, tumayo ka, Cornelio, tao rin ako. Takot si Pedro. Natakot si Pedro na baka siya ay pagmulan ng idolatry at magamit sa ganoong maling pagsamba. Maski si Juan, no, natukso si Juan na yung anghel naman sa Revelation ay sambahin din, no? Tapos nagpakita sa kanya ang anghel, akong si Juan ay nagpatira pa sa harapan. Sabi ng anghel, tinayo siya ng anghel. Sabi ng anghel, tumayo ka, Juan. Ako is lingkod din ng Diyos na katulad mo lang. So only God can be worshipped. And God is spirit, therefore we must worship Him in spirit and in truth. We must worship in reality that God cannot be seen because He is spirit. And therefore we worship without any image in front of us, without any symbolism, because God is everywhere. How can you say that you are worshiping God when you are worshiping this statue? And you are saying to God, even if I'm worshiping you, di ba, I still worship this statue because it represents you. Paano po natin sabihin, wino-worship mo pa rin ang Diyos, wino-worship mo na nga yung nilalang. Tapos iba naman, paano magre-represent ang Diyos? Ang Diyos nga walang histura, kasi nga wala pang nakakita sa Diyos. At pag may nakakita sa mukha ng Diyos, mamamatay, sabi ng Diyos kay Moises. Pwede naman makita likod ko, pero walang makakakita sa mukha ko na mananatiling buhay. And so that is what we believe, that only the scripture is the final authority. Kaya nga, balikan natin next week, babalikan natin po itong topic. Ano ba yung resulting statement of faith ng Reformation? Yes. Yung 5 solas. So, abangan po natin kasi hindi ko na po muna inumpisan para buo yung 5 solas. Ano ba yung gustong baguhin ng mga reformers within the Roman Catholic Church? At bakit gusto nila itong ibalik? Ano ang katuruan sa likod ng mga reformation na to na nalikha noong panahon ni Martin Luther and later on dire-diretso na hanggang sa ngayon? Ano yung ating gustong paniwalaan na hindi dapat paniwalaan ng iba, lalo na ng mga Roman Catholic? At gusto nga natin silang madala sa tunay na katuruan. So, yan. Sir. Sa sunod, part 2 po tayo. Ilang part 2 po ito? Kung pwede pa po nating talakayin ng in details actually. Kasi nga, kapos po talaga sa panahon dahil it is historical talaga. Yes po. Hindi lang ito katang-isip. Totoong nangyari sa kasaysayan yung Reformation. At madugo po yung At madugo. Hanggang ngayon actually ay meron pa rin talagang animosity between the Roman Catholic Church and Protestant Church kasi Protestant Church, dahil tinawag lang nilang Protestant tayo, pero actually, hindi tayo nag-protest sa kanila. Bumalik lang tayo sa tunay. Kaya Reformation is we should reform what is already wrong na ngayon, what is already unbiblical. And we go back to the Bible. Yes. Ano ba talaga yung tinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, mga propeta?
na nakasaad sa mabuting balita sa Yan kasulatan. po ang Luma at bagong binalikan tipan. talaga natin. So, yan po. May mga tanong yata po eh. Okay? May mga tanong pa bro. Kung may tanong po, sagutin natin. Gandang kay Homer Paharo Sustino. Magandang gabi po, Pastor. Tanong ko lang po. May history po ba tayo dito sa Pilipinas kung kailan tayo na-reform sa kasaysayan natin? Salamat po sa sagot. Basically, no, prior to the occupation of the Americans, ay meron ng paukunti-kunting missionary. Pero dahil nga inuusig ng mga Espanyol, Po. Espanyol ay hindi talaga nakakapagtagumpay, hindi nakakalabas. But after the American, yung 1941 and 1945, in the 1946, nagkaroon ng mga Protestant missionaries dito. At basically, yung mga nauna talaga, mga Reform. Mga Protestant sila mga nauna. Yung iba Baptist. Baptist, Methodist, mga Alliance, no? Wesleyan, yan yung mga nauna sa Pilipinas. Alliance. Wala namang Pentecostal dati. 1971 lang lumabas ang Pentecostal dito. Dinala lang ito ng mga Amerikano noong 1970s, early 1970s. Mga Baptist po na una. Mga Baptists, Presbyterians, meron na. Ayan po, mga Presbyterian. Methodists. Brethren. Yung tinatawag na United Church of Christ. Opo. May nagbuo ng coalition. Well, pag-aaralan natin sunod yan, no? Sige po. Pagkatapos nung yung Reformation, talakayin natin kasi isa yan sa aking pinag-aralan. Yan naman ang aking thesis sa aking bachelor. Yung Protestantism in the Philippines. Paano nag-umpisa ang biblical Christianity Wow. sa Pilipinas. So, tingnan naman natin din yan sa susunod. Exciting po ito. Yung aking libro ay nasa ATS ngayon. Nang ako ay mag-master sa counseling, I was required kasi ayoko na dumaan doon sa doon sa isang subject ang aming professor si Prof. Ponsalan, sabi ko pwede bang ako ay magsubmit na lang ng thesis ko, excuse na ako dito sa English grammar. Sabi niya sige, submit mo yung thesis mo sa college. So I submitted my thesis in college. Sabi niya i-change mo lang into Turabian, okay na. So change ko lang into Turabian at hindi na ako pumasok doon sa isang subject. Mayroon pa po. Sabi ni Homer, siya pa rin. Maraming salamat po sa kasagutan, Pastor. Mas alam ko pa kasi ang history ng INC Felix Manalo. Tama po. Kasi yun ang nagista natin na isang relihiyon sa Pilipinas na magaling sila. Actually, sila ang nag-disseminate ng history nila Kanilang itinuro yan sa TV, sa radio. Kaya alam din ng common Filipinos kasi nga naririnig nila. Ang problema natin is, tayo, hindi natin alam yung ating roots. Akala lang nila born again ang nauna sa Pilipinas. Dapat malaman natin. So, dapat din nating malaman kung ano ang roots ng ating Christianity sa Pilipinas. At babalikan natin yan. Sino ba talaga ang nauna sa Pilipinas? Born again ba talaga? O Protestantism? Mga Protestants po ang nauna. Well, si John MacArthur, si Douglas MacArthur, na kamag-anak, no? Malayong kamag-anak ni John MacArthur. Kamag-anak ko. Yes, so si Douglas MacArthur, Kaya pala mga yun ay Protestant. At siya yung unang massively nagdala ng Bible in English sa Pilipinas. May dala-dala. Tingnan mo doon sa sa kanyang mga pictures na meron siya ritong nakabukol. Maliit na Bible yung Gideon's. Gideon's Bible. Yung Gideon's. Yun ang kanyang ipinamamahagi noon. Isa si Douglas MacArthur sa nakapag-ambag ng Reformation, ng Reformed Doctrine sa Pilipinas. Wala pa ditong Reformed Baptist noon. Kailan lang, bago lang ang Reformed Baptist. Walang Reformed Baptist. Baptist lang. At tama pa ang doktrina nila. Kasi nakurap lang ang Baptist Church. Nagkaroon ng napakaraming mga sect. Mayroong first, may second, may third. May first, may southern, may fundamental, may Bible Bap, at sa Bible Bap, marami pang Metropolitan, Bible Bap. So, napakaraming mga, kasi nagkakagulo dahil lang nga sa pride. At nagkaroon na ng halo ng Pentecostalism lahat. Dahil nang pumasok ang Pentecostalism noong 1970s, nakapasok sila sa mga denominasyon ng mga Protestant. Hindi na nila alam kung sino sila.
Kaya Bapticostal, ano na sila, Bapticostal charismatic. Charismatic. Ako nga, Evangelicostal eh. Kasi naging evangelical na naging Pentecostal na reform. Kami, Bago ako na reform. sabi ko po, pinagalingan ko, Baptilicostal. Yun, Baptilicostal. Shout out dun sa kaibigan kong pastor, ano, siya ay buti na lang, si Pastor Raymond, mapapanood niya ito. Pero yung member niya, isa nanonood. Kay Brother Campbell, no? Shout out sa iyo. Sa Quezon sila. Napakasarap na maunawaan natin para hindi tayo parang nagtataka, bakit may ganito? Bakit may ganyan? Ba't may ganito sa Pilipinas? Ba't may ganun? Kailan naganap ito? Opo. Sinong unang pumasok? So dahil doon, pag nalaman natin yon, meron tayong confidence na, ito pala yung roots ko. Hindi yung parang litong-lito tayo, tapos punta tayo sa isang denomination na yun naman pala galing din dito lang yun. Tapos iibahin lang ang pangalan. Yun din yun, binihisan lang ng iba. Actually, yung Southern Baptist Reform yan originally. Yan ang original na reform sa Pilipinas, Southern Baptist. Talagang ang pinaniniwalaan nila ay 5 solas. Fundamental Baptist, ganun din. No? Kaya lang nakukurap. As churches entertain new doctrines, new groups, denominations, and new parang acquaintances, yung mga theologians na bago, binabasa, hindi alam kung ano yon. Kasi yung carelessness, ang isa sa dahilan kung bakit nahalo-halo na ang doktrina ng mga Christians o born again o Baptist o ano man, Reform, ay dahilan sa carelessness, yung hindi nila alam kung ano talaga yung sinasampalatayanan nila. At saka nilang kawalan ng ingat, agad nag-i-entertain. May dumating lang na bago at parang maganda ang sinasabi, tanggap ng tanggap. Alam mo yung nawawala is discernment. Kasi nga hindi alam ang roots yung ugat. Pag alam mo yung root mo, tapos alam mo yung primary doctrines mo, at alam mo kung ano talaga yung dapat na panatilihin at dapat ingatan at hindi dapat maapektuhan kahit makinig ka pa sa iba. Hindi ka basta-basta maaakay ng mga maling doktrina. Tama po. O, diba? Kaya anong nangyayari, mixture na ng belief system. Ang isang grupo, iba-iba na. May doktrina ng Wesleyan, may doktrina ng Presbyterian, may doktrina ng Baptist, may doktrina ng pinaghaluhalo na. Frankenstein church na yon. Opo. May ibang doktrina. Sabi po ni Brother June Mark Bustamante. Good evening po. Ang ganda po ng topic. Salamat po sa inyo, Pastor. God bless po. Thank you po. At salamat din po. At magpaalam na tayo, Pastor Derek. At kami po ang The Narrow Gate. And we are the Cult Busters. See you next week, Tuesday. Every Tuesday and Thursday po tayo. God bless you.